Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eaton Squad. My name is Addie. So for today's video, mainit-init pa. May nasagap tayo na isang former Filipino tinatakan ng unlimited stay pagdating sa Pilipinas. Pwede pala yun? Details coming well. So doon sa mga baguhan sa channel ko, kung hindi nyo alam, ang mga former Filipinos category, ito po yung mga natural-born Filipino, nag-abroad, nag-naturalized abroad, pero hindi sila nag-apply ng dual citizenship. They belong to the former Filipinos category. Actually, sila ay kabilang din sa mga foreign nationals category. Kung regular kayo dito sa channel ko, alam mo, as a former Filipino, kasi every month na natin itong pinag-uusapan as a former Filipino, you are given a privilege. This is a balikbayan privilege given by the Philippine government to former Filipinos traveling to the Philippines at ginagrant kayo ng 1-year visa upon arrival. Unlike sa other foreign nationals category, 30 days lang yung sa kanila. Kayo, as a former Filipino, 1 year yung binibigay sa inyo upon arrival. Ito po ay na-extend sa inyong pamilya, sa asawa mo at sa mga anak mo. Kailangan mo lang mag-provide or maghanda ng proof of filiation gaya ng marriage certificate or yung birth certificate ng mga bata. Ang dami ding nagtatanong nito sa akin with regards to your Philippine passport. Kapag nag-naturalize ka ba sa ibang bansa, kung naging citizen ka na sa ibang bansa, anong mangyayari doon sa Philippine passport mo kahit hindi pa siya expire? What we know, yung Philippine passport mo, kasi ina-explain din ito sa mga Philippine consulates abroad, na kapag ikaw ay naging citizen ng isang bansa, yung Philippine passport mo ay magiging null and void. Kasi hindi ka na Filipino. Nag-acquire ka ng ibang citizenship, gaya ng US citizenship, Canadian citizenship, British ba dyan, Australian. So, kapag naging citizen ka na ng ibang bansa, hindi ka na Filipino. Kaya nga, you belong to the former Filipino category. So, etong karanasan ni Kabayan, this happened last August the 27th, 2024, sa Mactan, Cebu International Airport. Ito ay nakapost sa group kung saan ako member na nag-share ng kanilang mga experience, actual experience, when they travel to the Philippines. So, ito, pinost niya sa group. Kasi she was surprised also. Kasi alam niya ang patakaran. Alam niya ang rules as a former Filipino. At siya mismo ay nagtaka kung bakit. So as a former Filipino, for you to be able to avail for the balikbayan privilege, dalhin nyo yung old Philippine passport ninyo, or yung Philippine birth certificate, or kung pabalik-balik na kayo sa Pilipinas, pwede din yung previous balikbayan stamp ninyo. So eto yung kwento ni Kabayan. Permission to post admin. Surprising experience mga sis. Dumating ako sa Cebu last August 27, 2024. Upon going through Bureau of Immigration, the Bureau of Immigration personnel asked for my Philippine passport. American citizen na ako, pero di pa dual. I handed it to him, sabay sabi, di pa po ako nakapag-reacquire ng Filipino citizenship, bali void na po yan. So, ganun yung sabi ni Kabayan. Ang sagot ni immigration personnel, sinong may sabing void na ang Philippine passport mo? So, sinagot siya ni Kabayan, kasi po, yan ang alam ko, which is what we all know, na kapag naging citizen tayo ng ibang bansa, magiging null and void na talaga yung mga Philippine passports natin. Kasi nga, hindi na tayo Pilipino. In order for us to be Filipino citizens again, we have to go through the application of dual citizenship, to reacquire
or to retain our Filipino citizenship. Hindi kasi yun automatic. Porket may valid Philippine passport ka pa, automatic ka na dual. Wala po kasing automatic dual citizenship. So sabi naman ni immigration officer, only the Bureau of Immigration people can void your Philippine passport. Nakatanggap ka ba ng notice na voided na yung Philippine passport mo? So sinagot ni kabayan, wala po. Sabi naman ng Bureau of Immigration personnel, then your passport is good. You can use it however you want. So sabi ni kabayan, dalawang pasaporte yung tinatakan. Yung foreign passport niya at saka yung Philippine passport niya. Same stamp. Yung stamp na binigay sa kanya is unlimited. So eto yung mga stamp na pinost niya sa group. Yung US passport niya, may nakatatak na date lang of arrival, walang 1-year visa na ibinigay. Yung sa Philippine passport niya, same pa rin yung tatak. So, yung naibigay kay kabayan is yung dual citizenship benefit. Pero, hindi siya dual citizen. In-inform niya rin si immigration officer na hindi siya dual citizen. Dapat, yung natanggap lang ni kabayan is yung balikbayan privilege. Ang nakakalito, kasi meron din tayong isang insidente na isang dual citizen, wala siyang Philippine passport, meron siyang dual citizenship documents, may foreign passport siya, pero tinatakan ng balikbayan privilege. So, medyo baliktad. In my opinion, medyo may mali. May mali talaga. Kasi yung ine-explain sa atin noon, once you become a citizen of a different country, null and void na talaga yung Philippine passport mo, regardless if it's still valid, regardless if you just renewed it bago ka nag-naturalize ng isang bansa. Hindi mo na yan magagamit. Kasi nga, yung iba binubutasan, yung iba kinukuha, kung sakaling hindi man ito kinuha sa'yo, pwede mo siyang gamitin as identification, and this can also be used as a proof that you were a former Filipino. So, si immigration officer, tinatakan si kabayan ng unlimited. So, one to sawa ang stay ni kabayan as a former Filipino sa Pilipinas. Yung mga comments nga, lahat, halos, yung sinabi, dapat 1 year lang. Ang dami din nagsabi na may mali yung immigration officer. How about you, kabayan? Kung ikaw ay isang former Filipino, naranasan mo ba ito? Kinorek mo ba ang immigration officer? Siguro sa part ni ate, dapat kinorek naman talaga niya yung immigration officer according doon sa statement niya. Nag-inform talaga siya, pero si immigration officer talaga is in-insist na valid pa talaga yung pasaporte niya. Hindi na po kasi yun valid kasi once you have naturalized at hindi ka nagpa-dual, wala na talaga yung Philippine passport mo. And if one day you have decided na maging dual citizen, a-applyan mo yan, and once you become a dual citizen, nag-oath taking ka na, mag-a-apply ka ng bagong Philippine passport as a dual citizen. Ganun po yun. Me, as a dual citizen, ganun yung process na naranasan ko. As well as other dual citizens who went through the same process as mine. So, hindi ko alam anong nangyari doon kay kabayan na former Filipino na nabigyan ng unlimited stay sa Pilipinas. Napakaswerte, di ba? Kasi yung nangyari sa isang dual citizen, siya ang nabigyan ng balikbayan visa na 1 year, pero dual citizen siya. Etong si kabayan, na former Filipino, siya yung naka-receive ng unlimited stay sa Pilipinas na former Filipino siya. So, sana maging, maging consistent sila sa mga rules nila when it comes to that, kasi mapapahamak ka din sa ganyan. Kasi yung si kabayan na dual citizen at natatakan ng balikbayan privilege, paano kung nag-for good na pala yun sa Pilipinas? Di na-charge yun ng sangkatutak na penalty kasi lumampas na siya dun sa date na nilagay dun sa pasaporte niya. Eto naman din si kabayan, as a former Filipino, baka ma-question din na bakit
natatakan ka ng unlimited stay, pero hindi ka naman dual citizen, alam mo yon, when things like that happen, pwede nyo naman yan ipakorek sa Bureau of Immigration. Puntahan nyo yung opisina nila, magpaliwanag sila. Or mag-explain talaga sila or explain nyo yung situation. Kasi may kalakip kasi yan na consequences. So, iwasan natin yun. Kasi nga, gusto nating magbakasyon, pero tayo mismo yung napapahamak kasi nga dun sa mali-maling nilalagay sa ating mga pasaporte. Kaya i-check talaga kabayan kapag bumabiyaya at tinatatakan, i-check nyo talaga kung tama ba yung tinatatak. And whether you are a dual citizen or a former Filipino, you must know the rules, your privileges, your benefits with these categories when you travel to the Philippines. Para walang consequences one day na hindi mo naman kasalanan. Kasi it's the authority that allowed you to stay unlimited in the Philippines na hindi dapat. Dapat 1 year lang, di ba? Kaya, how about you guys? Ano yung opinion ninyo sa pangyayaring ito? At ano yung alam ninyo as a former Filipino na patakaran kapag kayo ay bumabiyahe sa Pilipinas? Please comment it down below at thank you so much sa inyong mga opinion. So ito po ang ating latest travel update. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel, The Eton Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito at sasagutin po natin yan sa abot ng aking makakaya. Muli kabayan, ako'y nagpapasalamat at naway ang inyong biyaheng papuntang Pilipinas man or paalis ay maging smooth, hassle-free at stress-free. Magkita-kita po tayo ulit sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.